Quiet in the morning, paper on the desk, pen in hand, carrying the stories of a wounded, stubborn land. Voices on the airwaves, throwing stones from far away. But his eyes stay steady on a brighter kind. Direktiba ng ating Pangulo, magsagawa na ng chartered flights kasi ito ang pinakamainam at mabilis na paraan makauwi. Kaya this is the 4th charter flight, 343 ang lulan na pasahero. 3 dun sa bansang yon, Qatar, Kuwait, Bahrain, ay tinawid pa by land. Mga 8-hour land crossing ang dinanas ng mga OFWs natin. Ito ang kauna-unahang flight na mula sa 4 na bansa. Ang mga kababayan natin ay binibigyan natin ng tulong sa transportation pauwi sa kanilang mga iba't ibang probinsya. Nagbibigay rin tayo ng financial assistance at reintegration assistance sa region. Ibig sabihin, pag uwi nila, pag napagdesisyonan nila na gusto nila magsimula ng negosyo, gusto nila magtrabaho, tulong-tulong yung mga ahensya ng pamahalaan para tulungan sila. Ang serbisyo na ino-offer ng DSWD, unang-una dito sa site, meron tayong mga social workers who can do psychosocial intervention. Ito yung mental wellness first aid na tinatawag kung sakaling kailangan. Pwede nilang lapitan ang aming mga tanggapan for medical assistance, for all types of social welfare assistance. Meron rin tayong sustainable livelihood program na pwede natin ibigay sa kanila para makapagsimula sila ng mga maliliit nilang mga negosyo dito sa bansa natin. Hindi ko talaga mailarawan na makakauwi pa ako na ganito, ligtas. Kasi hindi biro yung napapagdaanan namin doon kasi maya't maya may tumutunog yung aming cellphone ng warning. Tapos hindi nagtaga, mga after few minutes, maririnig namin yung sunod-sunod na pagsabog. Itong nangyari na repatriation, kung hindi dahil dito, malamang na wala pa kami ngayon dito sa Pilipinas. Maraming salamat po at puso kong pinapapasalamat sa gobyerno natin na tumulong sa amin. Sobrang nakakatakot, sobrang nakakatrauma. Pag may alert talagang ang ginagawa namin, kung ano na lang makuha namin, tapos bababa kami ng accommodation kasi baka mamaya yung accommodation na yung tamaan. Sobrang thankful kasi talagang parang antagal nung oras nung paghihintay, pero worth it naman kasi at least nandito na kami sa Pinas, wala na kaming ipag-worry, pati yung mga family namin hindi na rin mag-aalala. Nung nangyari yon, yung trauma, syempre gusto na kagad namin makauwi. We seek the help of the Philippine Embassy para makauwi at maging ligtas kami. Syempre grateful kami yung lahat din ng mga pag-aasikaso ng DMW, OWA, Philippine Embassy. Natuwa kami na finally nakabalik na kami and we were safe. Napakasaya po namin dahil ngayon ko lang po na ang anak ko kasi natakot po kasi ko nung nalaman kong may kaguluhan sa ibang bansa. Inakap po siya. Ako'y tuwa po sa anak ko na nakauwi po siya ng maayos. Salamat po sa ating presidente. Quiet in the morning, paper on the desk, pen in hand, carrying the stories of a wounded, stubborn land. Voices on the airwaves, throwing stones from far away. But his eyes stay steady on a brighter kind of day. These are the words of a leader. I'll be here, even in the storm, holding the weight of a million dreams, till the cold turns warm. You can shout your anger at the skies, he will still choose to believe. These are the words of a leader. I was born to serve my country.
walking through the chaos, shaking hands in tired streets, listening to mothers, counting what their children need. Every harsh opinion, every doubtful sharpened stare, he turns them into fuel. Iuwi namin kayo. Deeper Yan ang bilin ng ating mahal na Pangulo. First, to keep you safe at iuwi kayo. Sa mga susunod na araw, meron pang mga next flights na inarrange ang DMW at OWA. Kasama na rin dyan ang Department of Foreign Affairs, ang ating mga embahada, para maiuwi po kayong lahat. Maasahan nyo po ang tulong ng pamahalaan at I think i-announce ko na rin sa mga gusto na magpa-repatriate, tumawag sa 1348 or i-message kami sa social media, or ito yung centralized namin na website na tumatanggap ito yung repatriation.owa.gov.ph. When the night gets louder and the doubts feel strong, he looks at the flag, says we'll carry on. Not for the praise, not for history, for every simple life, praying quiet. These are the words of a leader. I'll be here, even in the storm, holding the weight of a million dreams, till the cold turns warm. You can shout your anger at the sky, he will still choose to believe. These are the words of a leader. I was born to serve my country.